Yan, good afternoon mga idol. Good afternoon. Ito na naman tayo mga idol ha. Salamat ng marami at kahit paano, sinasamahan nyo ako sa ating maikling kwentuhan. Ano? Alam nyo ba mga idol, marami tayo ngayon napapansin sa YouTube tungkol dito sa ating bansa, sa Pilipinas, na tila may mga nagbibigay parangal, papuri, dahil napapansin nila na ang pagbabago ng ating bansa. At kung mapapanood nyo yung kanilang mga inilalathala sa YouTube, parang totoo. At talaga naman siguro nangyayari ito dito sa ating bansa. Kaya binibigyan nila ito ng importansya at parang papuri o paghanga. Ayan, kaya siguro marahil kagagawa nito ng ating mahal na Pangulo. Sinisikap niya, ginagawa niya lahat ng paraan para mapaunlad itong ating bansa, na nakikita naman ng ibang mga taga-ibang bansa yung sistema na nangyayari sa atin. May mga napapanood nga tayo sa YouTube na dinadayo ng maraming bansa itong ating bayan dahil nga sa kanilang nababalitaan at napapanood marahil sa kanilang mga YouTube. At maging tayo ay napapansin natin sa mga YouTube channel ay maraming lumalabas na artikulo tungkol dito sa ating bansa. Pero sa kabila ng lahat, ang ating mga mismong kababayan dito ang siyang sumisira sa magandang imahe ng ating bansa. Bagamat sinisikap ng ating Pangulo na mapaganda at malagay sa tamang ayos ang ating bansa, marami pa rin ang naghahangad na ito'y papangitin. At ang iba nga naghahangad na pabagsakin ang ating pamahalaan, ipag-resign ng ating Pangulo. At may mga napapanood pa nga tayo na sa ikagaganda raw at ikabubuti ng ating bansa, dapat daw mag-resign si BBM. Yan kabalintuan at kabaliktaran sa mga nangyayari. Oo. Kasi nga, marahil kaya gusto nilang mapalitan si BBM para yung credential na natatamo ng ating Pangulo sa kanila bumagsak. Pero yan mga idol, hindi naman may pagkakailayan dahil nga sa nangyayari at nasasaksihan ng ating mga karatig bansa, di ba? Kaya mapalad nga tayo dahil nga napupuri at napapansin ng taga-ibang bansa yung ating kalagayan. Kung paano ito umuunlad, yung mga technology, at iba pang mga may napanood pa nga tayo na tungkol sa sistema ng ating astrology o yung sa sistema ng mga astronaut na meron tayo di umanong sinagip pamamagitan ng ating teknolohiya. Pero yan mga idol, sa totoo lang, kabaliktaran yan doon sa mga iba nating mga kababayan na sa halip na tumulong sa ating Pangulo para mapaunlad ng ating bansa at gumanda, sinisira nila o pinapapangit nila ang imahin. Pero hindi naman yan may pagkakalat, may palilihim dahil nga sa nakikita rin ng ibang mga bansa, di ba tama? Kaya mga idol, mapalad tayo dahil nagkaroon tayo ng maigi at mabuting Pangulo. Pero alam nyo ba mga idol, may mga hula kasi na nangyari na ang sabi, mawawala ang unang Marcos sa larangan ng pagiging Pangulo. At yan nga ay nangyari noong panahon ng kanyang ama na si Ferdinand E. Marcos. At ang ayon pa sa hula, mawawala ang Marcos pero muling magbabalik. Ito na nga, natupad sa kanya namang anak. Diba? Nawala ang unang Pangulo sa panahon ng ating dating Pangulong Marcos, nung kapanahonan niya,
napatalsik siya. Dahil na rin sa kagagawan nitong mga elitista at nitong mga walang kasiyahan sa buhay. Kaya yung bagong lipunan na itinatag ng dating Pangulong Marcos, binuraot nila. Ngayon, nung mawala ang dating Marcos, sa halip na gumanda ang ating bansa, lalong bumalik tayo sa lumang lipunan. Ngayon, nung nawala yon, ayon din sa una, may magbabalik na Marcos. Pero hindi tinukoy kung yung dati pa. Ngayon, sa katuparan, itong kanyang anak, si Bongbong. At ayon pa sa hula-hula, at nangyayari na nga, hindi lang basta hula dahil natutupad, ito na ang dadatnan ng kawakasan ng ating mundo. Sandaling panahon lang at magwawakas na tayo. Sayang nga lang at hindi natin masyadong mapapakinabangan ang pag-unlad ng ating bansa. Pero siguro, bago magwakas yan, matagal pa dahil nag-umpisa pa lang naman tayo na umunlad. Di ba? Tama? Kaya may napapanood nga tayo sa mga YouTube na ang ating bansa ay katatakutan ng maraming bansa at hahangaan. May lumalabas pa sa mga YouTube na ang lahat ng teknolohiya ay manggagaling dito sa ating bansa na kanilang i-adapt at hahangaan. Yan, siguro matutupad yan dahil nga yung mga hula tungkol kay Bongbong at doon sa kanyang ama ay natutupad na nga at nangyayari. Nasasaksihan natin, hindi tayo bulag. Sa kabila ng lahat ng maraming tumututol at maraming gusto magpabagsak, nananatili. Yan, kung matutupad yung hula na siya na ang dadatnan ng kawakasan nitong ating mundo, ay maganda. Oo, walang sino mang makakapagpabagsak sa kanya o pwedeng pumalit. Dahil nakikita nga natin ang sitwasyon. Kasabay niyan, mga hulang yan na mawawala ang dating Marcos at muling magbabalik, kitang-kita natin ang katuparan. Nung hula, maging Nostradamus, sinulaan din yan na ang Marcos ang mag-aahon sa ating bansa, magpapaunlad at hahangaan ng maraming bansa. Ngayon nga, nakikita nga natin sa mga YouTube, nangyayari. Oo, maraming tayo napapanood na sa YouTube tungkol sa ating bansa. Ilang-ilang bansa na may Europa, mayroong Pransya, at iba pa na mga malalaking bansa at kilala ang umahanga dito sa ating bansa. Yan sa awat tulong ng ating Panginoong Diyos. Dahil hindi yan nakakapagtaka na mangyayari sa atin na tayo ay kikilalanin ng ibang bansa at katatakutan dahil nga narito sa ating bansa ang bayan ng Diyos. Dito isinilang muli ang kanyang bayan. Kung natalikod ang una niyang bayan sa panahon ng Israel, muli itong bumangon dito sa ating bansa. At natupad yung sinabi ng ating Panginoong Kristo na meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Dahil nung bagong natalikod ang unang iglesia, sinabi na ng ating Panginoong Kristo yan na matatalikod ang iglesia at muli itong babangon. Sabi nga niya, meron ako ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan ng daling ko at magiging isa silang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Yan ngayon ang maraming relihiyon ang bumabatikot at tumututol sa pangyayari. Pinupulaan ang Iglesia ni Cristo na Iglesia daw di umano ni Manalo. Pero sa totoo lang, hindi naman si Manalo ang nagtatag ng Iglesia dito sa Pilipinas, kundi natupad lang sa kanya yung hula na sinabi ng ating Panginoong Kristo, magkakaroon pa siya ng ibang mga tupa. Meron siyang ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Saan manggagaling yan? Sabi niya, manggagaling yan sa malayong silangan. Pagdating sa kasaysayan, alin ba ang malayong silangan? Di ba, itong ating bansa? Di ba, dito natupad yung hula ng ating Panginoong Kristo na muling babangon ang kanyang iglesia. Ito nga ngayon, kasalukuyan, at marami na ring bansa ang napuntahan ito. Nasa ilang country na ang nasasakop ng iglesia. Kaya nga,
Isa yan sa hinahangaan ng ibang bansa dahil dito nga natupad yung paglitaw ng Iglesia ni Kristo. O kaya nga narito ang bayan ng Diyos. Kaya hindi nakakapagtaka na ito'y umunlad, kilalanin sa buong mundo. Dahil nandito ang kanyang mga hinirang at ang kanyang bayan. Ngayon, yung mga mangyayaring kaganapan sa mga susunod pang panahon, hindi natin alam kung ano. Pero ang bansang ito, hindi ito maaalipin ng anumang uri ng karahasan at iba pa. Bakit? Hindi pababayaan ng Diyos itong ating bansa. Dahil sabi niya, bayang hindi pinabayaan. O hinirang niya to, kaya hindi niya to pababayaan. Yan naman mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga, kasi nga, sa mga nakikita natin sa YouTube, kung paano hinahangaan ang ating bansa, kung sino-sinong bansa ang tataguyod at hinahangaan ang ating bansa. Namamangha sila sa biglang pagbulusok ito. May mga nagsasabi pa nga na paano nangyari na napakaliit na bansa. Di ba? Kung alin pa yung hindi kilalang bansa at kung titignan mo parang tuldok lang sa mapa, ayun pa ang katatakutan ng buong sanlibutan. Di ba? Ng buong mundo. Kasi nga, nabanggit ko na, narito ang kanyang bayan. Kaya yan, mapalad tayo ng mga Pilipino dahil ito ang pinili ng Diyos na kanyang maging bayan. Kaya kung ano man ang mga mangyayari sa mga susunod panahon, sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, magsipaghanda kayo, ingatan yung magulumihanan, kailangan mangyari yan. Dapat hindi pa yan ang wakas. Kaya kung ano ang mga masasaksihan natin sa mga susunod pa mga panahon, huwag natin itong katakutan at huwag tayong magulumihanan. Bakit? Sabi niya, mangyayari yan bago dumating ang kawakasan. Ang sabi niya, kapag nakita niyo mga bagay nito, talaktasin yung siya'y malapit na. Lahat ng mga binigay ng ating Panginoon Jesucristo palatandaan, naganap na. At nagaganap pa yung iba. Isa na lang, hindi pa nagaganap, kundi yung kanyang ikalawang pagparito. Yung digmaang binanggit niya, nagaganap na. Yung mga lindol, gutom, bagyo, nagaganap na. At naganap na yung iba. Patuloy pang nagaganap yung ibang palatandaan. Isa na lang ang hindi pa nagaganap, yung sinabi niya na kapag nakakita kayo ng kidlat na nagmumula sa silangan, tagos ng kanluran, yan, sabi niya, mga galak na kayo, sapagkat nasa inyo na ang kagantihan. Yun na lang mga idol ang hindi pa nagaganap. Dahil yun ang katuparan ng kanyang ikalawang pagparito. Pero isang kagimbal-gimbal na pangyayari yan. Bakit? Kasabay ng malakas na ugong, dagding magdidilim. Sabi niya, ang mga tao ay mga lilito, tatakbo ng parito at ang makapangyarihan tao ay sisigaw ng kalagim-lagim. Yan. Kaya yan, sabi niya, sa kanyang mga hinirang, mga galak na kayo. Yung mga hindi niya hinirang, may hintakutan yan, mga lilito. Yan yung mga tatakbo ng parito. Yung kanyang mga hindi hinirang at yung mga hindi handa. Pero yung kanyang mga hinirang at yung mga nakahanda, imbis matakot yan, magagalak yan. Bakit? Ay sabi ng ating Panginoon Jesucristo, mga galak na kayo, nasa inyo na ang kagantihan. Di ba? Tama? Kaya ngayon pala mga idol, paghandaan na natin. Imbis matakot tayo sa mangyayari, paghandaan natin yung mga mangyayari. Kaya sinabi ng ating Panginoon Jesucristo yan, kailangan mangyari yan bago magwakas. Di ba? Kaya yung mga antikristo na yan na susupot, mga bulaang propeta, huwag natin katakutan at huwag natin pangilagan yan. Bakit? Sinabi niyan, magaganap yan, pero hindi magtatagal. Kapag naalipin na ang karamihan, hindi papayag ang Diyos na ang kanyang bayan ay malukob ng Diablo. Di ba? Tama. Kaya tayo mga nandito sa Pilipinas, mapalad tayo. Bakit? Narito ang bayan ng Diyos. Kaya nga, marami ng bansa ang nagpupuntahan dito. Kasi alam nila na ito ang bansang pagpapalain pagdating ng panahon. Kasi nandito nga ang bayan ng Diyos . Kaya nga, hinahangaan, ngayon pa lang hinahangaan na ng iba't ibang bansa ang ating bayang Pilipinas.
Yan mga idol, pagkukwentuhan lang naman natin dahil sa ating mga napapanood sa YouTube. Marahil kayo man mismo ay napapanood nyo yan at nakikita nyo. Kung yan may kwento lang, istorya lang, mangyayari yan. Kasi yan, sinabi ng ating Panginoong Kristo, wala siyang binitawang salita na hindi mangyayari. At karamihan ng kanyang sinabi ay nagaganap na. Dalawang bagay na nga lang na hindi pa nagaganap. Yung sinabi niyang kidlat mula sa silangan, tagos ng kanluran. Yan. At yung ikalawang pagparito. Kailan mangyayari yan? Sabi nga, sa oras na hindi nyo inaasahan, nariyan ang pagparito ng anak ng tao. Ang binanggit pa nga sa Biblia, maaaring nasa kasiyahan, nasa kaligayahan, o yung iba, nasa kalungkutan, magaganap yan. So, ang tunay ng mga hinirang, pag nangyari yan, ano sabi ng Panginoong Kristo, mga galak na kayo. So, kaya mga idol, ayun pa lang, paghandaan na natin yan. Paghandaan na. Oo. Kung dating hindi ka naglilingkod sa Diyos, sikapin mo matuto ka maglingkod. Ngayon pa lang. Dahil tayo kaya hinirang at ginawa nilalang ng Diyos para maglingkod sa Kanya. O, ang bayang ito ang Kanyang pinili na maglilingkod sa Kanya. Kaya nga, dito mapalad tayo dahil narito siya sa ating bansa. Nandito ang Kanyang bayan, ang Kanyang mga hinirang. O bueno, salamat na marami at kahit papano ay sinamahan niyo ako. Pero bago tayo magbukas, hayaan niyo munang batiin ko kayo ng isang magandang tanghali. At nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras nito. Hindi ko man mabanggit isa-isa mga idol ang inyong mga pangalan, ay binabati ko kayo ng isang magandang tanghali. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, saan man kayo naroon, nawa nasa mabuti kayong kalagayan. At yung ating mga idol nasa ibayong dagat, saan man kayong panig ng ating mundo nandoon, ganon din naman, naway nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Bueno, mga idol ha, salamat na marami na nagkisandali ng ating kwentuhan at sinamahan niyo ako. Hanggang sa muli, pumuling yung lingkod, si Poyet, ay pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!